Alam nyo, kapag nagpunta kami ng Pangasinan, dalawang pagkain lang talaga ang hindi ko kayang palampasin dito. Ang pigar-pigar at ang paborito kong tupig. Kaya naman, itong huling punta namin, sinubukan namin ang Uson's Pigar-Pigar at nag-stop over kami sa Villasis Tupig Center. Ngayon ko lang nalaman na meron pala nito sa mismong sentrong bayan ng Villasis. Pero bago tayo kumain, tanungin ko muna kayo, kung taga Pangasinan ka, anong local food ang mairerekomenda mo sa bayan ninyo? Gusto ko kasi matikman pa ang ibang local food dito. I-comment nyo naman sa ibaba. Pero sa ngayon, samahan nyo muna kaming mag-food trip dito sa Pangasinan. Nandito naman kami ngayon sa Villasis, dito sa Villasis Bagsakan. Ito yung pinakapalengke nila. Tapos meron ditong Tupig Maker Center. So isang hilera to na puro gumagawa ng tupig. So normally bumibili ako sa mga kanto or sa mga small vendor. Pero ngayon lang ako nakapunta rito sa Villasis, dito sa mismong Tupig Maker. Ito lang, ngayon lang ako makakabili. Kilala yung tupig dito sa Pangasinan. Isa to sa mga native delicacy nila na halos dito na lang sa Pangasinan, Tarlac matitikman. Ang tupig ay isa sa pinakasikat at signature na kakanin ng Pangasinan. Hindi kumpleto ang biyahe sa probinsyang ito kung hindi ka nakakita ng mga tindahan nito sa gilid ng kalsada, lalo na dito sa Villasis na tinaguri ang tupig capital ng Pilipinas. Sa mga nagtatanong ano ba ang sangkap ng tupig, galapong, gata ng niyog, asukal at murang niyog. Kakaiba ang tupig dahil hindi ito pinakukuluan o ini-steam gaya ng ibang kakanin. Ito ay iniihaw sa uling habang nakabalot sa dahon ng saging. Ang dahon ng saging ang nagbibigay ng kakaibang bango o aroma sa kakanin. Kapag medyo nasunog na ang dahon, ibig sabihin ay luto na ang loob at naging chewy at malagkit na ito. Dati ang tupig ay tinuturing na pagkain inihahanda tuwing November 1. Pero dahil nga masarap ito, naging paboritong pasalubong na ito ng mga turista sa buong taon. Ang bawat bayan ng Pangasinan ay mayroong kanya-kanyang twist at version. Pero ang sa Villasis ang isa sa pinakakilala dahil sa dami ng gumagawa nito doon. Ang salitang tupig sa wikang Pangasinan ay nangangahulugang nakatupi o folded, na tumutukoy sa paraan ng pagbabalot nito sa dahon ng saging. Nag-ikot muna tayo ng konti dito sa kanilang pasalubong market. Grabe, ang kumpleto rito. Halos lahat ng produkto, pati sa ibang bayan, makukuha nyo na rito sa Villasis Bagsakan. Halos lahat ng hanapin nyo ay nandito na. At dahil tapos na tayong mamili, diretso na tayo sa ating lunch para makakain na tayo ng pigar-pigar. Nandito naman tayo ngayon sa Rosales, Pangasinan at nandito tayo sa Uson Pigar-Pigar. Isa to sa mga kilalang kainan ng Pigar-Pigar. So, ang in-order natin, 1/4 na Pigar-Pigar. Tingin ko enough na kasi yung 1/4 para sa amin dalawa ni Mami. Ito yung portion niya. Sa mga hindi nakakalam yung Pigar-Pigar, para siyang karabip or laman ng kalabaw. Tapos piniprito, tapos nilalagyan siya ng repolyo at saka ng onion, ng white onion. Sikat na sikat yan dito sa Pangasinan. So ako, pag napupunta ako ng Pangasinan, hindi pwedeng hindi ako kumakain ng pigar-pigar. So, una ko natikman kasi to noong college ako. Meron akong naging kaklase na taga Kalasyaw, Pangasinan. So, first time ko natikman, nagustuhan ko siya. So, actually, iba-iba talaga yung lasa ng pigar-pigar. Pero ngayon, first time ko pa lang din kakain ng Uson pigar-pigar. Kaya hindi ko alam kung ano talaga yung lasa na. Same with kaliskis. Yung kaliskis naman, para naman siyang sabi nila version ng papaitan. Pero may anato siya. Hindi ko rin sure kung ano talagang lasa nito. So first time ko rin makakatikim nito dito sa Rosales. So ang daming laman. Ito ay 120, ito ay 140 pesos. Good for 2 na siya. Actually ito, good for 2 pa rin siya. Yung kaliskis, parang feeling ko mas malapit din siya sa Gotong Batangas. May ganun siya sa akin. Kasi nga siguro doon sa anato, yung kulay, tapos yung amoy, no? Para sa akin, para siyang Gotong Batangas version ng Pangasinan, or ito yung version nila ng ganong timpla. So, kung una mo natikman yung Gotong Batangas, pag tinikman mo yung kaliskis, ito yung version ng Gotong Batangas dito sa Pangasinan. So, kung yun ang nauna mong matikman. Harap, nabot. Nga siya?
ay pagka gingery. Ma-ginger siya tapos ma-onion yung lasa niya. Sarap. Okay po. Tapos marami siyang laman. Yung mantika niya talagang medyo umaangat. Masarap. Sa akin gusto ko yun. Tikman naman natin ngayon itong pigar-pigar. Yung lambot niya, sakto lang siya para sa akin. Malambot siya, pero hindi yung super lambot. Pero normal naman din yun kasi double fry ito eh. Hindi naman siya matagas. Pero hindi siya super lambot talaga. Okay pa rin naman siya sa akin. Yung lasa niya, para siyang may patis tapos may pepper. Parang feeling ko yun lang yung pinakatimpla niya. Ang pinaka nagiging pampalasa niya talaga yung white onion pag prinito. Yun yung kumakapit na lasa. Yung lasa ng pinakakarne, very bare. Ang lasa lang mismo ng karne. Tapos konting paalat ng to and pepper. Tapos yung onion, yun yung nagdadagdag ng lasa dun sa pinaka-beef. Tapos yung mga gulay niya. Yan. May kanya-kanya talaga silang timpla ng pigar-pigar. Meron naman ako natikman na pigar-pigar na parang malapit na siya sa corned beef. Kasi yung sa mga pinaka-gusto kong style, tapos medyo mas malambot siya. Pero so far, okay pa rin naman sa akin tong uson. Pigar-pigar. Kung mahilig talaga kayo, okay pa rin siya sa akin. At dyan matatapos ang ating maigling food adventure dito sa Pangasinan. Sulit na sulit ang pag-stop over sa Villasis Tupig Center at pagkain ng usons pigar-pigar. Nakakabusog, nakaka-relax at talaga namang babalik-balikan. Kayo, ano ang favorite Pangasinan dish nyo? I-comment nyo naman sa baba para sa next trip natin ay mapuntahan natin yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe para masama namin kayo sa mga susunod nating adventure. Hanggang sa muli, salamat sa panonood. Bye!